Okay, ngayon, sa reaksyon na nagpapanik na, nininervyos na po si Marcos, biglang nagpalabas ng kautusan sa Department of Budget and Management, isa pa ito nung DBM. Kasabwat din ito sa sindikato ng mga pandarambong sapagkat hindi naman po lalabas ang mga pundo na yan kung hindi nila nire-release. Siyempre, ang nag-order sa kanila si Marcos. Kita nyo, as early as first quarter pa lang, by the end of March, mga 70% o 75% pa nga ng buong budget sa isang taon na ipaparelease na ni Marcos. Ibig sabihin po, ang DBM kasabwat talaga. So, puntahan natin yan later kung may oras tayo sa ating limited, subalit siksik at malaman na mga pagtingin at analysis. Una, itong ipina-release ni Marcos Jr. na PBB. Hindi po ito Pinoy Big Brother ng isang network, ng mga gimikan, ng mga pagre-recruit ng artista nila, yung PBB. PBB means performance-based bonus. Or minsan, tinatawag din itong PBI, performance-based incentive. Ito po ay halos kalahati ng kabuang monthly na sahod ng isang sundalo. 50% almost. Yung iba, may nagsasabing 45%. On the average, almost kalahati ito sa sahod ng mga sundalo. Ibinibigay ito bilang karagdagang bonus. Kasi nga may 13-month pay din po ang mga sundalo at hindi ko alam kung may 14th month pay, wala yata. So itong PBB or PBI, performance-based bonus or performance-based incentive, ay dapat ibinigay last year pa. Hindi ito ipinabigay ni Marcos Jr. Kulang daw ng pondo kasi ito ay hindi naman requirement by law. Ito po ay parang incentive privilege. Kung tatawagin, depende sa availability of funds or kung mayroon bang extra fund na hindi pa nanakaw at hindi pa nadambong, yon, ibibigay nila ito sa mga sundalo. So kung ang average na basic rank ng pinakamababang ranggo ng sundalo ay private o kung ano yung tawag niyan sa Navy, magkaibang ranggo Sa Air Force, private din, sa Marines, private din, sa Navy, hindi ko po alam anong tawag sa kanilang equivalent to private. Basta yung ranggo na yan, yun ang pinakamababa na ranggo ng kategorya sa sandatahang lakas o sa Armed Forces of the Philippines. Ang monthly basic pay niyan ay mga nasa 29,000, more or less. So, ang kalahati niyan, mga nasa kulang-kulang din 10,000, mga kababayan. Pagpalagay natin mga 9,800. Yun po ang matatanggap ng pinakamaraming sundalo sapagkat ang pinakamarami po sa Armed Forces of the Philippines, itong mga private. And then, ang PFC or PFC I think is around 30,000 or 31,000. So kalahati niyan halos, so kung ikaw ay tenyente, mga 40,000 yata yan. So kalahati niyan. On the average ay mga 1.6 billion pesos. Ang kabuang pundo para pa lang daw ito sa Philippine Army. Hindi pa kasama ang Philippine Marines, Philippine Navy, and Philippine Air Force. So siguro kung isasama ito, baka mga aabot sa mga 3 billion pesos ang ipaparelease ni Marcos Jr. ngayong October yata, magsisimula na first week of October. Ang pagpaparelease dito sa PBB or performance-based bonus o otherwise known also as performance-based incentive. Walang ibang pananaw dito kundi ito ay panunuhol. The timing, the purpose are very clear. Nayayanig si Marcos at may kumalat nga na mga ilang impormasyon na naghahanda at may posibilidad na magkaroon ng kodeta o mga pagkilos ng Armed Forces of the Philippines laban sa administrasyon ni Marcos, lalo pa na nagsimulang mag-ingay ang mga Philippine Military Academy alumni, mga graduates nila na karamihan po mga retired generals
na naging senior officers po sa sandatahang lakas ng ating bansa. At ito po ay mga umabot ng mahigit 500 na mga former senior officers to the rank of senior colonel and mga retired generals, no? Ang iba naging Armed Forces Chief of Staff, naging Commanding General ng Philippine Army, naging Commanding General ng Philippine Air Force, no? At naging Admiral sa Navy, at naging General sa Marines, Ranger at iba pa, no? So mga aabot sa mahigit 500 na mga Philippine Military Academy alumni, graduates ito, mga alumni, at naging bahagi po ng mataas na panunungkulan sa Armed Forces of the Philippines. Before the September 21, nagkaroon po ng ugong sa loob ng Armed Forces na nakaabot din kay Marcos, nakikilos at gumagalaw po ito mga retiradong general at mga senior officers. And probably, nagkaroon ng mga ibang epekto sa mga matitino at senior officers na aktibo sa AFP, kung kaya kumalat po yung intriga na magkakaroon ng kudeta. Nayanig si Marcos at isa sa indicator dyan, hindi na siya natuloy doon sa supposedly United Nations General Assembly. So pag General Assembly po ang nag-a-attend dyan, mga head of state, head of government, no, sa buong mundo. And mga 130 plus leaders of governments po, mga presidente, mga prime minister, ang pumupunta sa United Nations General Assembly na ginagawa every 3 years, I think, ang pagsasagawa nito, mga kababayan. Kaya, malinaw na ang hindi pagdalo at pagpapaliban ni Marcos na pumunta sa napakahalagang pagtitipon ng mga world leaders sa United Nations General Assembly ay pagpapakita na apektado siya dito sa kaganapan ng lumalala na pangpolitikang kalagayan ng ating bansa. At kasabay pa ito, yung ugong ng impormasyon hinggil sa mga pagkilos na ito ng mga retired generals at pati na rin po ng mga nasa aktibo na service sa Armed Forces of the Philippines, mga kababayan, ay sinabayan pa ito ng malawakang kilos protesta ng mga mamamayan na kung saan po ay nagsunod-sunod ang mga pagprotesta, no? Hindi lamang dyan sa Luneta, sa Liwasan, sa EDSA Shrine, sa People Power Monument, all over the country halos kumilos noong September 21 ang taong bayan. So nakita natin po na talagang ninerbiyos si Marcos kasi baka magkakaroon ng people power at hindi makokontrol, dadagsa ang tao sa mga lansangan at hindi na uuwi upang ipanawagan ang agarang pagbibitiw sa kapangyarihan ni Marcos at ang pagpapalaya sa kanila ni Martin Romualdez. Yan po ang dahilan kung bakit hindi siya umalis noong weekend. Sabado dapat biyahe na siya, si Marcos Jr., papunta po sa United Nations General Assembly. At kaya nga itong kahapon, dali-daling nag-anunsyo si Marcos, mga kababayan. Sabi niya, ito ay dapat ibibigay sa mga sundalo noong 2023 sa ating kasundaluhan. Subalit dahil kulang at kapos ng pondo, pero mali po yung kanyang palusot na yan, hindi tayo kulang at kapos ng pondo. Ninanakaw at dinodurubo ang pondo. Kaya wala at kulang ang dapat maibigay na mga benepisyo at serbisyo para sa mga sundalo, pulis at sa ating mga kababayan. Okay? So, inuna niya ang Philippine Army sapagkat usually dito nagsisimula ang mga ugong at takbang sa pag-aalsa laban sa administrasyon. So, ibibigay na last week of September hanggang first week of October ang 1.6 billion pesos worth na pondo para po sa performance-based incentive ng mga miyembro ng Philippine Army. To follow na daw ang para sa Philippine Navy, Philippine Marines at Philippine Air Force, mga kababayan.
Maliit po yung 1.6 billion kung ikukumpara sa idinideliver kay Martin Romualdez. Isang delivery lang, nagkakahalaga ng 1.5 billion pesos. 3 times a week, sabi ni Orly Gutesa ang nasaksihan at nakaparticipate siya mula December 2024 last year hanggang August 2025. So nakikita niya ni Ginoong Orly Gutesa na ang gumagalaw na pera, mga 2 bilyon papunta kay Saldico, then kakatayin ni Saldico ang mga 500 million hanggang 600 million pesos, ang 1.5 billion mapupunta kay Romualdez. Siyempre, alam natin na hindi lang po yan kay Romualdez. Malamang sa malamang, umaabot yan pati kina Marcos at Lisa. Kay Bongbong Marcos Jr. at kay Lisa Araneta. Na alam natin, mga sugapa, hindi lamang po sa itinuturo na bawal na gamot at alak, kundi sa sugapa din po at gahaman sa pera at kapangyarihan. Yan! So, ang pagpaparelease ni Marcos Jr. sa DBM nitong 1.6 billion pesos ay walang ibang kahulugan yan. Pinapakalma niya ang galit at pagkaroon ng puot ng mga kasundaluhan sa nagaganap na kasindikatuhan ng gobyerno niya, na kung saan lantaran at malawakan ang pangungurakot, pagnanakaw, pandurubo at pangungulimbat sa pundo ng bayan. At samantalang hindi halos makaagapay ang sahod ng ating mga sundalo at pulis at namamatay sa line of duty at nagugutom at naghihirap ang mga pamilya nito, kulang sa pagpapaaral, nagastusin sa kanilang mga anak at mga pang-araw-araw na kailangan, siniro budget pa nga ang PhilHealth, di po ba, ni Marcos at nila Romualdez. At ngayon, bigla siyang mag-uutos sa kasagsagan nitong pangpolitikang iskandalo na ipaparelease na ang itong performance-based incentive para sa mga sundalo, mauuna ang Philippine Army. This is nothing but a cheap, barat na uri ng panunuhol at panloloko. Kagaya ng ginawa noon ni Romualdez, sabi niya, tawag sila ni Saldico, hello, CSAP, si General Bronner. CSAP is Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, kaya CSAP. Hello, CSAP, General Bronner. Si Speaker ito approve na ang inyong daily allowance sa mga sundalo ay ibibigay na namin. Parang pera niya, yung phone conversation na kumalat. Kasama doon si Saldico, si Manix Dalipi, yung mga core group ng sindikato sa House of Representatives na pinamumunuan ni Romualdez at ni Saldico. Yabang na yabang, hambog na hambog siya doon, si Romualdez. Okay na! CSAP, ako pa, pag sinabi ko, matutuloy yan. Ang tinatawag na daily subsistence allowance. From 150 pesos, 150 ginawa daw nila na 350 na per day. Tuwang-tuwa naman si Bronner, as if pera yun ni Romualdez at ni Saldico, kulukoy din minsan ito si General Bronner, Pera yun ng mamamayan, buwis yun ng taong bayan, dugo at pawis yun ng mamamayang Pilipino. Hindi yun pera ni Romualdez. So from 150 pesos, naging 350 pesos. So kulang-kulang 10,000 pesos per month ang daily support allowance para sa mga sundalo na tinatawag na subsistence allowance or SA. Hindi po niya pera yun, Inunahan pa niya si Marcos, wala pang bycam noon, sa plenary pa lang daw nila yon na ilusot na niya, Subalit alam natin na areglado na yon kasi ang pinalusot hindi lang po yung 200 pesos na support daw para sa mga sundalo, kundi ang mahigit 470 billion pesos na pondo na nanakawin nila. Ayun! At yan ay hindi niya sinabi. Habang nagbibigay ng toothpick, ang mga pork chop at mga crispy pata na hiwa ng mga pagnanakaw ay itinutulak naman ni Marcos at ni Romualdez at ni Saldico. Walang hiya talaga ang mga racket ng sindikato na to, Kunwari, they are caring
for the soldiers. No? Tatawag-tawag din ito si Saldico Culucoy kay General Palafox, ang dati na Southern Luzon Commander. No? At sabi niya, "Oh General, naalala mo yung pinag-usapan natin sa Misibis? Ito na yon. Ibibigay na namin yan, pati yung pundo ng hinihingi nyo. Kulukoy, tarantado, magnanakaw, kurakot." Yan ang sagot ng taong bayan. Pero itong mga generals na ito, like General Palafox, General Bronner, walang kahihiyan, ano? As if they are indebted. As if may utang na loob sila kay Romualdez, kay Saldico, at dito pati kay Marcos. No? Hindi po. General Bronner, General Palafox, at sa mga opisyal at men and women of the Armed Forces of the Philippines and even ng Philippine National Police, wala kayong utang na loob sa mga putang inang politiko na yan. Ngayon lang ako nagmura. Wala kayong utang na loob sapagkat ang pera, ang pondo na ginagamit para ibigay sa incentives and allowance ninyo at mga sahod galing sa dugo at pawis ng mamamayan. At toothpick yan kung ikukumpara sa ninanakaw nila at kanilang mga sinisindikato. Kaya wag po tayong pabola dyan. Ano? Kaya wag tayong pabola. Ang mga sundalo natin, wag po kayong magpabola na itong 1.6 billion na pinarelease ni Marcos that will amount to 45% to 50% of your salary monthly ay ibibigay bilang incentive bonus. Wag po kayong magpabola. There is nothing to be thankful. There is nothing to appreciate about Marcos. Sapagkat kung ikukumpara sa kanyang pagpayag at pagmando at pag-utos kay Romualdez at Saldico na magnakaw at mangulimbat at para may kahati din at partida sila at ng kanyang pamilya, wala po yan sa nikoting na bigat ng importansya ang mga ibinibigay niya na sinasabi niya. Bagamat yan ay kailangan ng mga sundalo, yan po ay hindi dapat ginagamit ni Marcos bilang kanyang pain, bait, upang suhulan at pakalmahin ang nagagalit na sentimiento ng mga opisyal at mga kasundaluhan ng Armed Forces of the Philippines. Malamang may gimmick din siya nito sa Philippine National Police. Kasi wala pa hindi pa nakikita yung paghulma ng pagdisgusto ng mga pamunuan ng mga general at mga opisyal at mga tauhan ng Philippine National Police. Pero alam natin marami pa rin pong matitino dyan. Hindi naman lahat kagaya ng boy swapang at boy diskartidor na si General Torre na puno ng kahambugan kaya nahulog sa kanyang Imagine Tower, sa kanyang gawa-gawang katang-isip na Torre. Ngayon, wala na siya, naka-floating siya. Mula sa Torre, papunta sa paglangoy na walang direksyon ang kanyang karir. Ayan, na ginamit na siya at matapos siyang gamitin as instrument of repression and abuse ni Marcos at Romualdez, lalo na nang pinadukot nila si Pangulong Duterte at ipinatapon at illegal na ipinakulong dyan sa bogus na International Criminal Court nila. Ayan. So, ang pagpapakita ng pagkabahala at lubhang pagkanerbiyos ni Marcos sa pamamagitan ng mga gawaing panunuhol at panluloko, kagaya nitong pagpaparelease ng mga pondo para sa performance-based incentive or performance-based bonus ng mga sundalo, malinaw po ito na damage control na naman ito. Halimbawa, ang kanyang diskarte nila ng kanyang pinsan na, "Pinsan, maglumabas ka munang mag-sacrifice para hindi tudong-tudong umalsa ang taong bayan at baka malaglag at tayo ay lumaya sa poder. Kung umalsa ito, ang mamamayan, magsakripisyo ka, mag-resign ka muna. Pero tayo pa rin ang may control. At ikaw ay poprotektahan ko pa rin. Hindi kita papaimbestigahan sa Anti-Money Laundering Council at hindi ko ipapa-freeze o ipa-confiscate ang iyong mga eroplano, helicopter, ang iyong mga bahay, ang iyong mga sasakyan, ang iyong mga bank accounts. Hindi ko yan nahabulin at papatakasin pa kita kagaya ng ginawa natin kay Saldico." Yan po ay mga drama. At don't worry kasi ang mga Pilipino madaling makalimot yan After 2 months, wala na yan, 3 months, mag-December na, makakalimutan na nila ang galit nila sa atin. Ayun, gimikan lang muna natin
Tanggalin natin dyan si Marcoleta at sila Escudero at mga maka-Duterte na senador, at upang makontrol na ni Itbulaga, Tito Soto at ni Pinky Lacson ang Senado. Hayaan natin sila dyan. At ang House naman, hindi ka mag-alala, ay nandyan pa rin si Janet Dingbaksha Queen Garin, nandyan naman ang mga alipuris mo, maingay lang ito si Kiko Barsaga. Pero hayaan mo na, importante, hindi ka makukulong. At huwag mo rin akong ihulog. Yan po ang mga diskarte na magpinsan na ito, no? Birds of the same feathers flock together. Sorry for the vulgar words. Mga sokik ni Kay Eric, no? Hindi bagay sa akin magputang ina at magsalita ng gano'n, ano? Pero mapaputang ina talaga sa ganitong uri ng sitwasyon, no? Ginigimik at dinadrama ni Marcos ang lahat, no? But the soldiers, the Filipino soldiers, just like itong prinsipyo at dangal sa sarili na na-train at naipamulat kay Sergeant Orly Gutesa, hindi po mabubula at maluloko ni Marcos ang mga sundalo upang sila ay magpikit mata, magbingi-bingihan, at patuloy na mag-ignore the way Gibo Teodoro, ang Defense Secretary niya, at si General Bronner, ang Chief of Staff niya, are doing and playing things with their political games. Mga kababayan, hindi po ganun ang kultura at ang propesyon ng mga sundalong tapat sa bayan. And we believe, mas higit na nakakarami po ang matitinong mga generals, colonels, and senior officers at pati po junior officers ng AFP and even sa Philippine National Police. I believe so. May mga nagrereklamo din at hindi na nagugustuhan ang ganitong malubha at malawakang pandarambong na nagaganap sa gobyerno ni Marcos. Kaya no amount nitong panunuhol ni Marcos sa mga performance incentive bonus o kaya performance-based bonus, PBB, o ano pa mang mga gimmick niya ang magpapakalma sa katotohanang nagagalit ang mga sundalo, ang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines, nagagalit ang mga opisyal at mga pamunuan at kasapi ng Philippine National Police, kasama ng mamamayan sapagkat sila po, ang pamilya nila, ay bahagi din po ng malawak na masang Pilipino na naghihirap at pinagsasamantalahan ni Marcos at nila Romualdez sa isang sindikato na gobyerno na tagapagtaguyod at tagapaglarga, tagapagsulong ng malawakang korupsyon at pandarambong never seen before in the political history of our country. Mas malala pa ito sa tatay niya, sabi ng isang retired general na na-involve noon sa Young Officers Union at reform the Armed Forces of the Philippines. Sabi niya, ang pagkagahaman at sakim, yun ang word na ginamit niya, pagkasakim nito ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez ay wala ito. Kung ikukumpara sa kanya dito, wala pa yung tatay niya, no? Mahihiya pa ang tatay niya sa libingan nito kung makita niya kung gaano ka lubha at kalawak ang pagnanakaw at pandarambong na nagaganap sa gobyernong pinamumunuan ng kanyang anak na parang sindikato, kasama itong pinsan ni Marcos na si Romualdez. Mga kababayan, so don't be misled sa ating mga mahal na sundalo at kapulisan. Your salaries and benefits and your livelihood and economic source at ang inyong propesyon, ang inyong natatanggap mula sa inyong paghihirap at pagbubuhis buhay para sa ating bayan at sa ating mamamayan are not your debt of gratitude. Hindi nyo po utang na loob yan kay Marcos, kay Romualdez o sa sinumang mga politiko, sa Kongreso man o sa Senado. Yan po ay utang na loob ninyo sa taong bayan mula sa dugo at pawis ng sambayan ng Pilipino, ng mamamayang Pilipino na naghihirap at pinapahirapan nitong mga swapang at buaya na mga politiko. Ang inyong nararapat na matatanggap na benepisyo po, ang inyong kabutihan at ang inyong mga kagalingan, your welfare,
ay nanggagaling po yan sa dugo at pawis na pinaghirapan ng mamamayang Pilipino. Bilang pasasalamat din namin yan sa inyo, sa inyong sakripisyo at handang pagbubuwis ng buhay para lamang ipagtanggol ang bayan, ang ating bansa at ang ating mga mamamayan. Subalit, ngayon lumalabas pa na parang may utang na loob pa kayo dito kay Marcos. No! Sila, mga kababayan, sa mga ginagalang namin na mga profesional at tapat sa bayan at tapat sa taong bayan, na mga sundalo at pulis, opisyal at mga rank and file at mga bahagi ng organisasyon ng Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines. Your dedication of service to our country and our people, ang sahod at benepisyo po ninyo ay nanggagaling sa dugo at pawis ng mamamayan. At ang dugo at pawis na ito na buwis ng ating bayan ay ninanakaw at dinadambong nila Marcos at nila Romualdez. Tapos palalabasin nila that they care for you, bibigyan kayo ng toothpick at mapang-insulto na uri ng incentive. No! You deserve better and more than that. Lalo na kung matino ang gobyerno. Imagine, Martin Romualdez and Saldico getting hindi bababa sa isang linggo between 5 to 8 billion pesos mula sa kanilang mga pangungutong, pangungulimbat at mga pinapalusot na pundo na inaprobahan at pinapalusot din ni Marcos sa budget mismo at mula sa pundo ng gobyerno upang ito ay pagdambungin nila. And we're just talking about the 1.3 or 1.4 trillion pesos sa 3 taon ni Marcos na flood control projects nila na halos dinambong, kinulimbat at kinurakot ang mahigit 75% or 80% nito. Mantakin nyo, mga kababayan, ang inimplement lang mga nasa 300 billion lang. Mahigit 1 trillion pesos ang ninakaw in 2023, 2024, 2025. Ngayon lang po ito nagkukunwa-kunwarian si Marcos na siya ay nag-aalala kung bakit umabot tayo sa ganito. Siya po ang punong salaring kriminal kasama po ni Martin Romualdez at nila Saldico, ang arkitekto at buong disenyo ng pandarambong at pangungulimbat at pangungurakot sa pagnanakaw nila sa kabanang bayan, hindi magaganap kung hindi pinamunuan ni Marcos at pinayagan at pinaandar ang isang sindikato, kurakot at bulok na gobyerno na ngayon ay nararamdaman nating pabulusok ng tudo-tudo pababa ang ating ekonomiya habang lalo pang nalulugmok sa kaguluhang politika ang ating bansa na ang may kagagawan ang inutil, magnanakaw at nabubulok na sindikatong gobyerno ni Marcos at Romualdez.